Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong Tulong ko pa sa Global sa sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas at masaya. mas makabuluhan. Kapamilya, nadinig mo na ba ang katagang I did my best but I think my best was not good enough? Parang kanta yan ng panahon mo Yung parang sinasabi natin talagang wala ng solusyon ang aking problema. Good news, mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano dapat malaman at gawin kung ang iyong problema ay parang wala ng solusyon. Sa ating episode na It's hopeless! Pag-uusapan din natin kung paano natin mababago ang ating buhay sa pamagitan ng ilang mga bagay na pwede natin gawin. Tabayanan niyo po yan. Pero bago ang lahat, maraming po salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang Tulong Ko Pa Sa Mundo. At syempre, mag-shoutout lang kami. Happy birthday to Tita Sita Heronka! Alam mo, we admire your compassionate heart for people and your ability to make others feel cared for with your love. Again, happy birthday! By the way, here's the photos of our recent celebration for Tita Sita celebration. Thank you rin sa aking kasing na si Tess Heronka for arranging the birthday breakfast for her. Okay, simulan na natin ang ating Programa ng Tulong Pampagana dahil paniniwala po namin one idea or in this case, one story maybe will be able to change your life. Ang tulong pampagana natin ngayon ay tungkol sa isang tunay na kayamanan. Real happiness. Kayo po, mayaman ba kayo? Ngayon malalaman nyo na kung mayaman kayo o mahirap kayo. Hindi real happiness, real riches. Riches, sabi. Tunay na kayamanan, ha? Oo. Alam nyo, isang araw, may matandang mayaman na gustong ipakita sa kanyang anak kung gaano kahirap ang mga tao sa probinsya. Ang dahilan niya ay para naman maging thankful ang anak sa kanyang kayamanan, di ba? Alam nyo, 2 araw silang nanatili sa farm ng isang mahirap pamilya. Nung pauwi na sila, tinanong ng ama ang kanyang anak, kamusta ang trip natin? Anong natutunan mo? Siyempre, iba yung naasahan So, at tayo nyo po, ang napakagandang sagot ng anak sa kanyang tatay. Ang sagot ng anak, Dad, na-realize ko na meron tayong mga alilang nagsisilbi sa atin. Pero nakita ko sa pamilyang binisita natin na sila mismo ang nagsisilbi sa isa't isa. Ganda realization Meron niya. tayong isang mamahaling aso. Ako. Sila, hindi mamahalin, malamang askal, di ba? Merong 2 aso at 3 pusa. Hindi, ha? Tayo bumibili ng pagkain. Sila hindi na bumibili dahil marami silang pananim sa kanilang bakuran. Meron tayong malaking swimming pool sa garden. Sila may ilog na parang walang katapusan ang lawak. Diba? Hindi. Meron tayong malaking bahay at matataas na walls to protect us. Pero sila, maraming kaibigan to protect them. Maraming tayong pambili. Maraming tayong pera na pambili ng anuman ang gusto natin para tayo sumaya. Pero sila, walang gaanong pera. Pero parang ang saya-saya nila. Finally, ito ang mga salitang idinagdag ng anak. Thanks, Dad, for showing me how poor we are. Ngek, ngek, ngek. Sipan niyo po maganda. Ano naisip ng bata yun? At siguro ano connection itong kwentong ito sa buhay natin? Napakaganda po. Kumisa po, marami sa atin mayaman pero naghihirap. Pero marami sa atin mahirap Pero pero mayaman. mayaman. Kumisa po, ang laki po ng problema po natin. Kaya ito po, aralin po natin ano ba ang mga dapat natin matutunan patungkol po sa kayamanan, ari-arian, kaligayahan, at kung ano-ano pa. Lesson number 1. The happiest people don't have the best of everything. They just make the best of everything. Tapos pag-isipan niyo po mabuti, ang pinakamasasayang tao daw ho, hindi necessarily meron sila ng lahat na magagandang bagay sa buong mundo. Pero ang masasayang tao daw, ito po yung mga taong kung ano man yung meron sila. Okay? They make the most of it at yung po ang nagpapasaya sa kanila. So, ibig sabihin po, dito pa lang po unang-unang sabi namin sa inyo, kumisan po, walang connection po yung meron tayo sa kaligayahan natin. Problema, marami po sa atin, inuubos natin ang ating oras, pera, at kung ano-ano pa para magkaroon ng kaligayahan, meron palang ibang paraan para lumigaya. Oo, kumbaga pinagyayaman nila kung ano yung meron sila.
Tignan mo naman, di ba? Hindi sila bumibili, pero meron silang pananim. Yun pinagyayaman nila para magkaroon sila ng makakain. So kung gusto diba? nyo pong gumanda ang buhay nyo, sumaya kayo, ano man yung meron kayo? Be thankful! Yes. Tapos, enjoyin nyo yung meron kayo. Ano man yun? Pag ganyan daw po ginawa nyo, kayo po ang magiging pinakamasayang tao sa buong mundo. Kahit kumisan, hindi ka ganun kayaman. Pero normally nga daw po, pag masaya ka, parang mayaman ka. Number 2, contentment is the foundation of true happiness. Yan po, isang napakaganda. Pakinggan niyo po mabuti. Ang pagiging kontento sa buhay, yan daw po ang pundasyon ng tunay na kaligayahan. Kung kayo po naghahanap ng kaligayahan, ang unang-una nyo hanapin, hindi trabaho na bibigay sa inyo malaking sweldo. O, 2 trabaho para dumami ang pera nyo. Hindi po. Matuto po kayo. Wherever you are right now. Yes. Makontento kayo sa merong kayo. Pag ganyan daw po ginawa nyo, you will learn what is true happiness and true riches. Hindi natin sinasabi na hindi ka na mangangarap. Hindi. Pero kung ano yung meron ka, maging masaya ka, maging kontento ka. Yung asawa mo, nandyan, naghahanap ka pa ng iba. Kaya ka malungkot Kinukumpara mo yung asawa mo dun sa iba. Oo. Yung po ang problema. May kotse ka na, gusto mo bagong Gusto mo pa, kotse. oo. May cellphone ka, naghanap ka. So, because wala po tayong contentment sa meron tayo, Nalulungkot ka ngayon sa meron ka. at naghahangad ka ng iba na kumisan yung puso bisira na. Lesson number 3, real happiness is cheap enough, yet how dearly we pay for its counterfeit. Ang ganda po dito. Ang tunay na kaligayahan daw po, mura lang. Oo. Pero gaano karami po sa inyo? Binabayaran nyo na napakaraming oras, lakas, at pera para lang sumaya. Wherein kung maintindihan po natin ang tunay na kaligayahan, ang mura lang pala. At ang sikreto pinag-usapan natin, contentment. At pangalawa, magpasalamat tayo kung ano man meron tayo, you'll have true happiness. Correct. Hindi mo kailangang magbayad para maging masaya. Piliin mo lang maging masaya kung anong meron ka. Lesson number 4, happiness is not found in the things you possess, but in what you have the courage to release. Yan. Ang tunay doon na kaligayahan po, hindi lang daw po natakikita doon sa ano yung meron tayo. Oo. Pwede tayo sumaya sa mga bagay na meron tayo. Pero yung tunay na kaligayahan daw po, ito po. Kung ikaw, ano ang willing ka, kung ano man ang meron ka, Oo. i-share mo sa iba, Oo. i-bless mo sa iba, at mararamdaman mo, yun daw ang tunay na kaligayahan. Nako, sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at sana makita natin kung gaano tayo pinagpala ng Diyos sa kung ano ang meron natin. So mula sa araw na to, dapat lahat kayo ay tunay na masaya. At pakiramdam nyo, dahil kontento kayo sa buhay nyo, mayaman na rin kayo. Yes. Wala sa pera ang kayamanan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibitin. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global Vic Garcia po. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil continually gusto nyo gumanda ang buhay nyo, kaya continually nanonood kayo ng programa ito, tama? Kaya continually, bibigyan din namin kayo ng mga tips na tunay na magpapaganda ng buhay nyo. Alam mo, meron akong inahanda para mas gumanda ang buhay. Panoorin natin ito. Can I be honest with you? I've made mistakes too. I've said things I wish I could take back. I've done things I'm not proud of. There were moments in my life when I felt like a failure, like I wasn't good enough to start over. But you know what I've learned? My past does not define me. God does. He didn't give up on me, and He won't give up on you. In Isaiah 43, God says, "Forget the former things. I'm doing a new thing." That means your mistakes, your regrets, your past, they don't have to hold you down anymore. God's love is bigger than your worst moments. His grace reaches the deepest wounds. I know it's not easy, but I'm telling you from my experience, when I gave my past to God, He gave me a new beginning. And He can do the same thing for you. So don't stay stuck in yesterday. God has something new, something better, something beautiful waiting for you. With God, your past is forgiven.
Your present has meaning, and your future is full of hope. You're not a mistake. You're God's masterpiece in progress. Talk to God. Open your heart to Him. Say, Lord, I give you my past. Help me walk into the future you planned for me. And if you need someone to pray with, I'm here. Let's walk this journey of hope together. This is Evelyn Garcia reminding you that you're not alone. You're loved, and the best is yet to come. Ang tulong pampaganda ng buhay ay hatid sa atin ng Earth Baby. Earth Baby produces baby products such as shampoo, conditioner, lotion, sanitizers, and more organic goodness from Mother Earth. Non-toxic, hypoallergenic, with certified organic ingredients. Kaya visit Earth Baby's website or Amazon. Okay, sa araw na ito ang pag-uusapan natin isang internet article na napakaganda na pag naunawaan nyo ay tunay na magpapaganda ng buhay. Ito yung if you really want to change your life, start doing these things every day, sabi yan ni Lachlan Brown. Okay, pakinggan nyo po ilan sa mga tips na pwede natin gawin para daw mas gumanda ang ating buhay. Tip number 1. Number 1, start your day with a positive thought. Pagising mo pa lang sa umaga, maghanap ka na ng pwede mong ipagpasalamat Yan sa po, Diyos. kayo po wala sa araw na ito, kung gusto nyo gumanda ang buhay nyo, pagising sa umaga, ang unang hanapin, hindi yung pangit. Maghanap ka ng isang bagay na pwede yung pagpasalamat. Ibig sabihin, start with a positive thought, and what more can you do with a positive thought is magpasalamat po tayo. Lord, thank you. Nagising pa po ako sa umaga. Oo. Thank you. May bahay kami natulugan. May kama kaming natulugan. Thank you. Yung asawa ko, kasama ko pa. Thank you. Walang sakit yung mga anak. Alam niyo, when you start doing this, sasaya ka. Ang problema, marami tao, hindi ganun. Ay, araw na naman. Umaga na naman. Papasok na naman. Oo. Matatra. Ay, pag ganun po, talaga Boss ko na masisira naman. ang buong araw nyo. Start with a positive thought by thanking God. Tama ka dyan. Ang problema sa marami sa atin, kaya hindi nagbabago ang buhay, ay palaging nakikita yung problema, hindi yung pagpapala. Pero sa ako, atin. sigurado ko po, buhay nyo, ikaw mismo, ikaw, may mga pangit sa buhay mo. Promise, sigurado ako doon. May magaganda rin sa buhay mo. Promise. Pero pag pinagtuunan mo ng pansin yung pangit, lulungkot ka. Malamang masira araw mo. Pero hiling ko, wala naman kayong babaguhin. Yes. Nandiyan na yung pangit, nandiyan na yung maganda. Tingnan nyo na lang yung magagandang nangyayari sa buhay nyo. Start with a positive thought. Mapansin nyo, magbabago araw nyo. At malamang po, unti-unti, magbabago ang buhay nyo sa tungo sa mas magandang. And this small habit takes only a moment, Yes. but can make a big difference in building a happier mindset. Kaya, start your day with a positive thought. So, tomorrow morning, before ka umalis sa Gumising. iyong kama, Hmm. bago ka pagkagising mo, take a moment to find that positive thought that can change your day and ultimately your life. Sample po, pwede lang po, pwede ito po, you can do it in 1 minute. Kaya nga 2 minutes, pwede 3 minutes. Kung natahabaan ka ng 1 minute, 30 seconds, mag-isip ka na ng isang magandang bagay sa araw mo, I promise po, ang saya-saya at ang exciting ng araw nyo when you start with a positive thought. Number 2. Number 2, create a simple morning routine. Ano Kumbaga, yan? every morning, right after yung positive thought mo, spend few minutes praying. Magdasal ka naman, stretching, enjoying a healthy breakfast, and plan your day. Maybe, pwede kang mag-quick jog, no? Or reading a chapter of a book, Bible, or simply enjoy a cup of coffee in silence. So ano po, simple lang po. Mula pagising sa umaga, pag may positive thought ka na, huwag lang diretso sa araw. Mag-isip ka ng isang bagay o 2 bagay o 3 bagay na pwede mong gawin for few minutes na magbibigay ng lakas. For example, exercise. Okay? Magbibigay ng pagpapala. Example ng mga prayers. Ibig sabihin, Yes. yung prayer mo in the morning will take 2-3 minutes. Kung kaya mo yon, it will make a lot of difference sa buong buhay nyo. Now, your exercise can take 5 to 10 minutes, but it will make a lot of difference sa katawan mo. Yung pagbabasa ng libro, pagbabasa ng Bible might take 5, 10, 20 Yes. minutes. Pero alam nyo po, pag pinagsama-sama nyo itong 30 minutes na to na bagong habit sa buhay nyo, will make a lot of difference in your life. And pangako, sigurado ako, gaganda ang buhay. Yung iba kasi parang kapag naka-encounter ng failure, ayaw na. Leads to number 3, embrace failure as a friend. Kasi failure is not something to be afraid of. It can be one of the most valuable teachers. It can help us learn from our mistakes and grow as individuals. Kaya when you fail,
You gain insights into what doesn't work and learn what to do differently next time. Alam mo na yung gagawin mo sa Totoo po, susunod. maraming tao ngayon kaya hirap sa buhay. Hindi maka-move on, hindi makakilos. Okay, go to. Bakit? You failed. Meron kang hindi magandang nagawa. Meron kang hindi naabot. At because of, ayaw mo nang bumangon ng maaga. Iba nga sa inyo. Ayaw nyo nang maligo. Oo. Ayaw nyo nang lumabas ng bahay. Bakit? Ang sama nangyari. Hindi maganda na kaya ayoko na. Totoo po yun. Ito, good news. Lahat ng tao sa buong mundo, naranasan yung sitwasyon ng lahat. Pero, ang sikreto para gumanda ang buhay nyo, make failure as a friend. Makipagkaibigan ka sa yung pagkukulang sa mga kasawian. Pagkabigo. Bakit? Ang dami mong matutunan sa pagkabigo. Dahil yung mga pagkabigo, base po sa pag-aaral, karamihan ng matatagumpay na tao sa buong mundo, kaya sila nagtagumpay dahil sila ay nabigo. At sa kanilang pagkabigo, natutunan nila yung mga dapat nilang matutunan. And because of that, they become a better person. And instead of viewing failure as a dead end, try seeing it as a valuable feedback. Totoo yan. No, wag mo i-view yung failure as a sign of weakness, but as a tool for growth. Embrace it, learn from it, and let it guide you towards success. Ibig sabihin po, ang kabiguan hindi katapusan. Sa totoo lang, ang kabigo ay kadalasan po ay stepping stone o stepping stair o ladder o kamisan stepping malaking bagay para makarating ka sa pupuntahan mo. So, if you fail, okay lang yon. Lahat tayo nagkakamali. Tayo lang ulit. Try again. And magugulat mo sa araw, you will be in the place that you wanted to be. Number 4, commit to continuous learning. Yeah. Alam nyo po, dito sa ang bilis na pagbabago ng mundo, what we know today might become outdated na tomorrow eh. Kaya dapat tuloy-tuloy mag-aral. Kaya nga, ikaw, kung gusto mong gumanda ang buhay mo, mas masenso ka, mas gumanda ang buhay ng pamilya mo, aral! Kumisan po kasi alam nyo po, sa mo pa sa ubos sa 30 minutes, 1 hour to 2 hours, just go into Cellphone Facebook lang. na walang Oo. kakwenta-kwenta. Okay po. Hindi po masamang cellphone. Pero po, meron kayo makukuha sa cellphone na pwede magpaganda ng buhay niya. Ano po yan? Pumunta po kayo sa mga YouTube channel na nagtuturo ng bagong skill. For example, financial management, paano paghawak ng pera. O di, lalago ako. Kesa ubusin mo sa scroll na nangyayari. Punta po kayo sa mga inspirational channel wherein pag nanood kayo, ma-inspire kayo to do good things. Okay, pumunta po kayo sa Great Ideas channels. Yes. Ang dami pong magagandang mapapanood sa inyong cellphone. Puntahan nyo po yun. Huwag nyo lang pong ubusin sa kaka-stalk, kaka-follow kung sino-sino na wala namang nadadagdag sa buhay natin. Kaya nga from navigating new technologies to understanding complex human emotions, learning never really stops. Dagdag ko lang yun. No? For example, understanding human emotion. Marami sa inyo malungkot ngayon. Bakit? Hindi maganda relasyon nyo sa asawa nyo, sa anak nyo, sa opisina nyo. When was the last time you spend time learning Nag-aral. how to fix your relationship? How pagandahin ang relasyon? Good news, napakarami libro, napakarami YouTube channel, napakarami pong sa Google na pwede nyo i-type how to do this. Starting today, whatever problem you have, pwede mo i-type. Nasa cellphone mo lang naman yan. May tuturo po sa inyo paano ayusin. Correct. Kaya wag humintong mag-aral. Take charge of your life by exploring new things, no? Yung marami kang matututunang bago. It could be as easy as reading a new book every month, taking up a hobby, or even watching educational videos, katulad sinabi ni Sir Vic, on subjects that fascinate you. The key is to identify what excites you and commit to pursuing it with all your mind. Nako. Sana po, marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan sa araw. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat malaman at gawin kung ang inyong problema ay parang wala nang solusyon. Magbabalik pa ang tulong ko pasa magluto. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pasa mo global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia, bago tayo magpatuloy, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh,
Alam nyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang wellspring of water in the desert? Yes! Handang dumaloy at magbigay ng lunas sa oras ng pangangailangan. Sa buhay, may mga panahon na parang nauubos ang ating resources. Yung bang tuyot na tuyot ka, katulad ng critical illness na hindi inaasahang sitwasyon. Kung wala tayong protection, parang tuyong lupa sa disyerto na walang tubig. Pero kung meron tayong life insurance with living benefits, may wellspring of water na mapagkukunan. Hindi lang para sa future, kundi para rin sa ngayon. What are the benefits of your life's wellspring of water? Security in tough times. May mahuhugot ka kung sakaling magkasakit ka o mawala ng kita. Talagang ma-appreciate mo kasi pag tagtuyot, may tubig na dadaloy. Peace of mind for your family. Alam mong hindi sila mahihirapan kung may dumating na hamon. And freedom to live fully. Dahil may financial protection ka, mas makakapag-focus ka sa buhay, hindi sa worries. Habang buhay ka, pwede mo nang malasap ang proteksyon, kapayapaan, at katiwasayan. Do you have your life's wellspring of water? Yung bang tubig na mahugutan sa panahon ng tagtuyot? If none, get one now. Dahil ang tunay na pagpaplano ay hindi lang para sa hinaharap, kundi para rin sa mas maginhawang ngayon. Be wise, protect your future, and let life flow abundantly. Just like a wellspring of water that never runs dry. Ito po si Gina Christie na handang tumulong. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time! Okay, dadako na po tayo sa tulong dagdag kaalaman. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, may problema ka bang ang tagal mo nang sinusolusyonan pero wala pa rin nangyayari? Kaya kung minsan nasasabi mong wala na itong solusyon. Yung iba naman sa inyo, ito sinasabi, I did my best, but I think my best wasn't good enough. Dinagdagan niyo pa, cause here we are back where we were before. To some of you, malamang, Kanta yan ah. and I did my best. O, di ba, malamang kanta yan. Sabi pa natin, seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Ayan. Kaya sabi niyo, just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? Eh, naku, malamang. By this time, kumakanta na po kayo, malamang. Good news! Pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano ang dapat malaman at gawin kung ang iyong problema ay parang wala ng solusyon. Sa ating episode na, It's Hopeless! Ayan. Yan po yung marami pa nagsasabi, ginawa ko na lahat. I did my best. It's hopeless. Wala na talaga. And to some of you, nandyan sa sitwasyon na yan. Baong kayo sa utang, it's hopeless. Madalas kayo mag-away na asawa mo, it's hopeless. Palaging may problema sa opisina, it's hopeless. Pag tinignan mo gobyerno, it's hopeless. Gera sa kabila, gera dito, it's hopeless. Siguro marami po sa inyo nasasabi yung salitang, wala na talagang pag-asa. Oh. It will not get any better, it will get worse. Good news po, tuturo po namin sa inyo kung dumadaan kayo sa problema ganyan, may mga pwede kayong gawin. At pakinggan nyo po ito. Papalitan ko yung title. Baga. It's hopeless? Yan. Merong question mark, it's hopeless? Number 1, maniwala ka na lahat ng problema ay may solusyon. Isa po ito sa pinaka-powerful na bagay na dapat niya matutunan. Lahat ng problema ay may solusyon. Step number 1, may problema ka. It's hopeless. Ngayon, nakikinig ka sa amin at sinasabi namin sa inyo, ano man ang problema mo, may solusyon yan. Opo, may solusyon ang problema mo. Tama, lahat yan may solusyon. Malamang hindi mo lang alam ang solusyon o hindi mo pa inaalam. Yan, ang ganda po Diba? nito ha. May problema ka, hindi mo alam ang solusyon. So yun ang one reason bakit parang hopeless na. Kasi hindi mo alam.
And dami mo nang sinubukan, wala pa rin nangyari. Or, hindi mo pa inaalam. Sir, ang pagkakaiba nung alam at hindi alam o inaalam? Yung alam mo na, ito na yung mga ginawa mo, solusyon. Yung iba, hindi mo alam. Hindi mo palang inaalam, kaya hindi mo nalalaman solusyon sa problema mo. So, may solusyon yan, hindi mo lang alam. At alam nyo ba, na isa sa pinakamalaking problema kung bakit hindi masolusyonan ng maraming tao ang kanilang problema ay dahil nawala na sila ng pag-asa. Diba? At dahil wala ng pag-asa, hindi na maghahanap ng solusyon kasi feeling nila wala nang mangyayari, di ba? At dahil hindi na nila alam ang solusyon, talagang wala nang solusyon. Yan po ang number one reason bakit maraming tao hindi masolusyonan yung problema nila. Bakit? Sinabi nila, it's hopeless. Wala nang pag-asa. So, ano po yung mangyayari when you start saying and thinking, it's hopeless? Wala nang pag-asa yan. So, hindi ka na mag-iisip ng solusyon. Bakit? Wala namang mangyayari. Kaya mag-isip ako ng solusyon, hindi na mga masusolusyonan. Bakit hopeless na? At dahil hindi ka na mag-iisip ng solusyon, hindi ka na maghanap ng solusyon. Yes. At dahil hindi ka na maghanap ng solusyon, wala ka na talaga mahanap na solusyon. At dahil doon, tama ka. It's hopeless. Pero sinasabi namin sa inyo, ngayon, step number 1, maniwala ka, may solusyon ang problema. Iba yung nagagawa ng perspective no? Kasi yung battlefield nasa mind mo Pag naniwala kang may pag-asa talaga. Kaya dapat patuloy tayong maniwala na may solusyon ng ating problema. Naalala ko sinabi ni Robert Schuller, favorite mo to. There are no hopeless situation, only hopeless people. Totoo po, ginawa, ganda-ganda po. Wala daw po sitwasyong hopeless. Wala. Ang nawawalan lang daw po ng hope, yung tao. Yes. Okay? Kasi po, bawat problema may solusyon. Yun nga lang di natin alam o hindi pa natin inaalam, malalaman pa lang natin. Ang problema, bumigay na tayo. So, ano man ang sitwasyon mo, put this in your mind. It's not hopeless. Because there are no hopeless situation. Only hopeless people. Oo. At dahil hindi naghanap, hindi talaga makakakita yan ng solusyon. Yan ang malaking Oo. problema ng At maraming isang tao. magandang paraan para maniwala ka na may solusyon ng iyong problema ay ito. Tanungin mo ang sarili mo. Ito, maganda po. Makinig Oo. kayo. Kung if you tried everything, kung no ang sagot mo, ay no. Diba? Kung no. Ang ibig sabihin nun, meron ka pang hindi nasusubukan. Hindi ko natin. Oo. Ang itatanong mo is, nagawa mo na ba ang lahat ng dapat mong gawin sa problema ang pinagdadaanan mo? Kung no So, ang sagot mo, malinaw, meron ka pang Oo. hindi nasusubukan. Ikaw na mismo sumagot ng no. Pero malamang ang sagot mo, sir, hindi no. Yes, kaya nga sabi ko hopeless. Ginawa ko na lahat ng minsan dapat siya ko sabi gawin. na iba, naku, sagad na. Nagawa ko na lahat. Ay, kaya nga, I did my best So ito, technique. Oo. Tuturuan po namin kayong technique. Kung yes ang sagot mo, this is the next thing you do. Yes. Isulat mo lahat ang mga sinubukan mo sa isang papel. Sulat. mo. Mararamdam mo, pagkatapos mong isulat, makikita mo, ito pa lang pala nagagawa ko. Meron pa pala pwedeng hindi ko pa nagagawa. That's the power of writing. Kasi right now, dahil clouded ang isip mo, ay, nagawa ko na. Parang nagawa mo lang. But when you start writing, you will realize, ikaw mismo, ay, meron pa, hindi ko pa nagawa to, hindi ko pa nagagawa. Alam mo, sir, Hmm. meron akong kaibigan. Sabi niya, alam mo, Avin, wala na talaga akong resources. Sagad na. Sabi ko, sulat mo kaya lahat ng meron ka. Pag sulat niya, sabi niya, ay, meron pa pala, hindi ko alam, meron akong hidden treasure. Oh, yan. Diba? Kaya napaka-importante po Oo. yung sulat. Critical po. Isulat. At kapag nalaman mong hindi mo pa nagagawa ang lahat ng pwede mong gawin, magkakaroon ka ulit ng pag-asa Yan ang na maganda. may solusyon ng iyong problema. Diba? Iba niyo po, pag nakita, hindi ko pa nagagawa to. So, ano mangyayari? Susubukan mong gawin yun. Yes. Baka yun na yung susunod. Paano ko, sir, ako hindi pa? Ay, meron pa isa. Sir, paano kung lahat na yun ginawa ko? Wala pa rin. Huwag kayong mag-alala. Step number 1 pa lang tayo. Mamaya may step ang iba na tunay na susolusyon sa problema ang inyong pinagdadaanan. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa natin ang ating kwentuhan. Napakaganda ng ating discussion. Magbabalik pa po ang tulong ko asa mo. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo Global. Vic Garcia po balik. At Evelyn Garcia, bago tayo magpatuloy sa ating discussion, we have a good news for you. If you are looking for an outstanding and trusted immigration lawyer, please contact Attorney Ed Alan Lindain at 18917 Nordhoff Street, Suite 14, Northridge, California, 91324. Okay, for special rates po, please text, ito po ite-text yung number ha, 747-214-7474. Makakatulong po itong attorney nito. Isa rin po yung nag-process sa mga papeles po namin. Ang Ay, galing po nito. napakagaling. So, tawagan niyo po yung numerong, text niyo po yung numerong 747-214-7474. May magaling na lawyer na kayo at nabibigyan pa kayo ng magandang isa. Or i-email nyo ang tulong ko pasamo global@gmail.com. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dapat malaman at gawin kung ang iyong problema ay parang wala ng solusyon. Sa ating episode na, It's hopeless! Okay, review tayo. okay, Number 1. step number 1, maniwala ka na lahat ng problema ay may solusyon. Pinag-usapan na po natin, napaka-critical po yung step na yun dahil mahihirapan kayong pumunta sa step number 2 kung hindi nyo ginawa yung step number 1. Kaya nga step yun eh. Step number 1, maniwala. Step number 2, ano gagawin niya? Maghanap ka na ng solusyon. Ayan. Kasi naniwala na eh. So, maghanap na. So, napaka-critical po ng step number 1 dahil naniniwala ka na ngayong may solusyon ng problema mo, malamang maghahanap ka na ng solusyon. And that's very critical po step number 2. Dahil sabi nga po natin, lahat ng problema may solusyon, hindi mo palang alam, kailangan mong alamin at dahil naniniwala ka may solusyon, maghahanap ka. At pag naghanap ka, ay malamang may makikita. At may mga taong nagsasabi na wala na talagang solusyon. Sinubukan ko na lahat, wala pa rin naman nangyari. Pero alam nyo, may punto rin naman. No? Itong May mga punto taong rin ito mga nagsasabing taong yan. wala na Oo. talaga. Kasi noon sa buhay namin, parang akala din naman namin wala nang solusyon ng problemang pinagdadaanan namin. Pero nang naniwala kami na meron pa palang solusyon, naghanap na kami ng solusyon. Siguro mabigyan lang po ka ng konting problema. There was a time po, nagsisimula kami, nabaw kami sa utang. Oh. 4 na taon po kami nabaw sa utang. Parang, lahat ginawa na po namin. Akala namin, lahat ginawa na namin. Nasabi namin, wala na talagang pag-asa to problema. It's hopeless. Until, may nagsabi sa amin, huy, may solusyon pa yan. So, naghanap kami ng solusyon at nakahanap po kami. First 4 years namin pagkasama, nabaw kami sa utang. The next 4 years, naghanap kami ng solusyon at in-apply namin. On our 8th year being married, we're debt-free. Ay, pwede pala. Naalala ko yung isang quote na laging ginagamit ng mga engineers. Sabi na, if you exhausted all possibilities, remember this, you haven't. Tandaan niyo po yun. Ang ganda-ganda. Kaya po talagang lahat ng problema may solusyon kung maghahanap lang po tayo. Kung lahat daw po ng bagay, ginawa na po natin, magtigil po kayo. Hindi po totoo yun. Meron ka pang hindi ginagawa, hindi mo lang alam ng iba, baka pwede mo itanong sa kanila. So, ang gagawin mo, maghahanap ka at huwag kang titigil at hindi ka nakakahanap ng solusyon sa problema mo. Bakit ka? May solusyon nga yan, hindi mo pala alam. Yung iba, pag narinig yung quotation na yan, sasabihin, ay nako, hindi yata totoo yan. Dahil lahat na ginawa ko, wala pa rin nangyari. Pero alam nyo, nagpakatotoo kami. No? Sinubukan po namin na maghanap ulit ng solusyon. Alam niyo may nakita kami. Meron pala. Kaya ikaw, kayo, Oo. kung may ano mga problema pinagdadaanan nyo, subukan nyo uli. Alam ko naghanap na kayo before. Subukan nyo uli at huwag kayong titigil hanggat di nyo nakikita dahil nga lahat ng problema may solusyon. O, di ba, kapag ikaw ay naliligaw sa daan, iniisip mo, hindi, ito lang daan na to. Naku, stuck na ako dito, hindi na ako makakaalis. Pero nung maghanap ka, ay meron palang way doon, may shortcut pala doon, meron palang daan dito. Ang mga po na nangyari po Oo. sa amin, parang kala namin wala na. Pero nung dahil naghanap kami ng solusyon, naalaman namin ng solusyon, nasolusyonan namin ang problema ang Yes. pinagdadaanan namin. Kaya kung sa tingin mo ikaw, wala na solusyon ng problema mo, hindi po totoo yan. Hiling ko, subukan mo uling maghanap ng solusyon. Marami kaming kilala mga kaibigan na nag-venture into business. Akala nila, yung business, kung ano lang yung meron sila. Yung pala, pwede pala silang magkaroon ng business through grants, no? Ang daming solusyon. Malamang makakakita ka kung maghahanap ka lang. Ngayong alam mo na, Yan. no? Lahat ng problema ay may solusyon. Naghanap ka na ng solusyon. Isa dito ay pagbabasa, research, manood ng mga videos, no? Patungkol sa problema mo. Itanong sa Google, ito ano ba? Oo. Itanong sa ChatGPT. Ang dami niyo po.
may mga problema po kayo. Ako po, there was something, ano ba to? Nag-google po. Oo. Ay, ganun pala yun. Pati nga yung pagluluto di ba? Talagang, dati ako, sa totoo lang, hindi talaga ako nagluluto before. Pero ngayon, through my research, through sa papanood ko ng videos, ay, ganun pala lang kadali. Hahaluin mo lang pala, tapos tsaka dali lang. Ito, pala. recently lang po. Oo. Asawa ko, sabi niya, Han, bumili tayo ng bago dryer. Magkano naman yan? $1,000, $1,000. 2,000. So, oo. Type po ako sa Google. What can I do if my dryer is making loud Noise, sound? oo. Pinanood ko po yung video. Alam niyo magkano nagasto sa amin? $25. Grabe, ano? Ang tahimik na. Kuminsan po, kala natin malaking problema, maliit na problema lang pala. Ganon din po sa buhay niyo. Pero, kung wala pa rin kayong makitang solusyon, subukan niyo step number 3. Number 3, magtanong. Yan. Ayan. Kasi iba ayaw magtanong eh. Hmm. Magtanong sa mga taong nakakaalam at nakakaunawa ng problema. Yan. Unang ginawa niyo, pwede kayo magtanong nga kay Google o kay ChatGPT. Pero kung minsan parang nahihirapan kayo, magtanong kayo sa tao. Magpa-counsel kayo. May mga tao pong nakakaalam ng problemang pinagdadaanan nyo or baka sila dumaan na ron, alam na rin ng solusyon, hindi na magtanong. At may mga pagkakataon na kapag ang taong may problema ay nag-iisip ng solusyon, wala silang makitang Totoo po. solusyon. May mga dahil pagkakataon po minsan, masyado silang pagod sa problema at hindi na sila makapag-isip ng mabuti. Totoo kasi yan. pagod na eh. Pero kapag ibang tao ang nag-isip, no, fresh yung mind ng solusyon sa problema mo, may nakikita silang solusyon. Kaya dapat matuto tayong magtanong. Magtanong tayo sa mga taong nakakaunawa ng problema. Tandaan ha, huwag matakot, huwag mahiya, magtanong ka lang. Totoo po, may mga pagkakataon po ganun. Kasi nga, ilang araw, ilang buwan mo na iniisip na problema, medyo clouded na isip mo. Yes. Ang tawag po doon, fatigue ka na. Meron ka ng mental fatigue o problem fatigue. Pagod na pagod ka nang maproblema sa mga problema. Labo, ano? Pagod na pagod ka nang habang nang problema sa mga problema. So, pag nag-isip ka ng solusyon, blanco na isip mo, wala ka na maisip. Pero pag biglang may kaibigan ka, pare, ito problema. Yan, ito pwede mong gawin. Okay, pwede po si kupare, si kumare, kaibigan, kamag-anak. Pero po kuminsan may mga pagkakataon, kinakapos din yung mga kaibigan at kamag-anak po natin. Pwede po kayong lumapit sa iba pang mga taong pwedeng makakatulong sa inyo. Yes. Ako nakikita ko yan eh. Yung bang, halimbawa, nasa forest ka, di ba? Yung pag nandun ka sa forest, hindi ka makakita ng solusyon. Pero tanungin mo yung nandun sa taas. Nakikita niya, ay, doon pala yung daan. Huwag ka naglumayo. Diba? Waste. Nasa traffic kayo. Oo. Saan ba ako dadaan? Kaliwa ka na. Pag winays mo, ay, maluwag Ayun pala rito. Kaya huwag Magtanong ka lang. Ganun, di po na problema nyo. May ways ang financial problem mo. May ways ang relational problem mo. May ways ang iyong career problem. Whatever problem you're in, may ways. Okay? Tanong lang kayo. Naku, ang ganda ng ating discussion. Mamaya, tutuloy natin ating usapan kung ano-ano ang dapat malaman at gawin kung ang iyong problema ay parang wala ng solusyon. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa maglupa. Huwag bibigyan. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa maglubag. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Itutuloy na natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin kung ang iyong problema ay parang wala ng solusyon. Sa ating episode na, It's hopeless! Okay, review pero tayo, review. bago tayo mag-review, shout out lang kay Tito Gimo Moreno and Tita Terry Moreno and also my mommy Lina Heronca watching right now. Review tayo. Ano yung natutunan natin kanina? Number 1. Number 1, maniwala ka. Lahat ng problema ay may solusyon. At dahil naniwala ka ng lahat ng problema ay solusyon, number 2 na gagawin mo, maghanap ka na ng solusyon. Yes. At kapag hindi ka pa rin na nakakahanap ng On your solusyon, own, on your own. Step number 3, magtanong sa mga taong nakakaalam at nakakaunawa ng iyong problema. Ayan, dagdag ko pa dyan, pwede kayong magpunta sa counselor, financial advisor, spiritual leader, pwede kayo pumunta sa mga therapy, sa mga psychologist, psychiatrist, get a professional help. My point is this, may solusyon yan, hindi mo palang alam. Number 4 na tayo, ito po, napakaganda. Manalangin ka. May solusyon ang Diyos sa problema mo. Minsan kasi parang, hala natin, kaya natin ang lahat eh. Hindi. Si Lord alam yung problema natin. So, ibig sabihin po, ang pang-apat na step po na pwede nyo gawin natin, may mga pagkakataon, nag-isip na kayo,
nagtanong na kayo, nagpa-counsel na kayo, nag-google na kayo, nag-chat GPT na kayo. Alam niyo po, may pagkakamali kayo eh. Dapat itong step number 4, ito Ito dapat nga yung dapat number yung 1. Dapat po, pag may problema tayo, simula pa lang, lapit na tayo kay Lord. Hingi na tayong Lord, ang bagay ko dito, may problema ako, ano ba solusyon ko? Hingin sabihin po, matuto tayong manalangin at humingi ng tulong sa Diyos na alam ang lahat, na pinakapangyarihan sa buong mundo. So, if that's one thing na matututunan nyo sa panonood nyo ng programang ito, okay na po kami. Ibig sabihin po, may nagawa na kami para matulungan kayo sa buhay. Alam nyo, nung 2 taon pa lang yung aming panganay na anak. Alam mo, hindi po siya nakakapagsalita. At ang gulo-gulo niya, parang turungko. Hindi mo siya pwedeng iwan mag-isa dahil kung ano-anong delikadong bagay ang ginagawa. Gusto namin siyang kausapin, pero hindi naman kami maintindihan. Totoo Diba? po. Oo. During that time, litong-lito kayo. Oo, Kami, parang- first baby po namin. Correct. Anong gagawin namin dito? Ang gulo-gulo din namin laman. So, unti-unti po, kumilos po ang Diyos, ang nalangin po. Anong gagawin namin, Lord? Yes. Gumawa po ang paraan ng Diyos para maunawaan namin yung aming Correct. sitwasyon. Ito po nangyari. Isang araw, isa sa aming kaibigan ang dumalaw sa bahay. At nakita niya ang mga ginagawa ng aming anak. Ang sabi niya, Vic, Abilene, malamang autistic ang anak mo. At dahil ganyan din ang anak ko, sabi niya, autistic. Nung bata pa, ganyan din ang pinaggagawa. No? So, yun po ang maganda po. Pag kayo po ay may tinanong, may kayo kinausap, may pinadala ang Diyos, sa amin po in this case po, nagpadala po ang Diyos ng taong magpapaliwanag nung aming pinagdadaanan. So, After that po, nagtanong na kami ng doktor. Yeah, ito na po yung sinasabing, you need professional help. Correct. Nagtanong na po kami ng autistic doctor, specialist. At doon po tunay namin na unawaan yung problemang pinagdadaanan. So, kinento niya ang lahat ng hirap niya sa kanyang anak. Dahil dito, nagkaroon kami ng takot, no? Parang fear, pangamba, para makasigurado, ginawa namin, dinala namin yung anak namin sa isang specialist sa sakit na So, autism. sana ganun Oo. din po gawin nyo. Kung ano man ang problema pinagdadaanan nyo, kung talaga parang nasubukan nyo na lahat, may espesyalista sa problemang Correct. pinagdadaanan nyo. Dalhin nyo po doon. Ganun po yung ginawa po namin. Pero So, ito po, ay, pagdating nako. namin sa doktor, kala namin good news, medyo bad news. Ano yan? Oo, kinonfirm. Sabi niya, ay malamang autistic ang anak niyo dahil halos lahat ng senyales, kumbaga yung kanyang mga symptoms, no, ay nasa sa kanya. Sabi ng doktor, ang autism daw ay no cause, no cure. Walang pinanggalingan at walang kagalingan. Pero, So, ito, napakaganda na. oo, Can you imagine, naghahanap ka ng solusyon at naghanap ka ng taong eksperto ron. yes. Ay, sa'yo hopeless na eh. Sabi ng doktor, ay, autistic ang anak mo. So, you're hoping the doctor will give you hope. Can you imagine, sabi ng doktor, wala yang cause, wala yang cure. As if the doctor is saying, it's hopeless. Oo. Wala nang pag-asa yan. Ganyan na talaga. Can you imagine that? But the good news po, mayroon pong Diyos ng lahat ng himala na pwede pong magbigay ng hope sa sitwasyon parang walang hope. Alam niyo po, nung madinig ko po yun, parang God spoke to me. Sabi niya, Oo. anak, Vic, sabi niya, ang autism, sabi ng doktor, walang cause, walang cure. Alam niyo po, bigla pumasok sa isip ko, sabi niyo sa doktor, Dok, siguro hindi niyo lang alam yung cause, hindi niyo alam ang cure. Yes. Pero meron po akong alam. Alam ng Diyos yung cure at alam ng Diyos ang cause. Alam ng Diyos ang cure. Yung po ang nagbigay po sa akin ng hope na yung anak po namin may pag-asa. At ang sabi ng doktor, kailangan daw ng mahaba ang gamutan at dapat kumuha kami ng speech therapist para matutong magsalita. Pero nang malaman namin yung laki ng gasto sa mga therapy, Ay, hopeless na naman grabe, kami. lalo naging hopeless. Diba? Naisip namin na kulang pa yung kinikita namin para bayaran yun. At dahil sa pangyayaring ito, natuto kaming kumapit sa Diyos. Alam nyo, we decided to pray every day. Grabe, no? Alala mo, madaling araw, 5 a.m. No? Nagpe-pray na kaming mag-asawa. Hinihingi namin ang milagro ng Diyos. Dahil naniniwala po kami, walang imposible sa Diyos. Yes. What is impossible with man is possible with God. Sis, Yes. naniwala kami. Sa mata ng tao, puso ng tao, isip ng tao, wala ng pag-asa. Pero yun po, dahil naniwala kami, kay Lord may pag-asa, unti-unti po nagkaroon Yes. ng development. At nung maglilimang taon na yung aming anak, unti-unti siyang nakapagsalita. Mm-mm. Tuloy-tuloy pa rin ang aming panalangin para sa kanya. Sa Sa- awa ng Diyos, di ba?
Nakapagtapos ang aming anak ng college on scholarship. Think about it. Oo, ngayon may magandang profession. And ngayon, he's already married to our beautiful daughter-in-law na si Erica Garcia. Think about it. Just many years ago, sinabi wala na siyang pag-asa. But look at today. Nakapag-aral, naging scholar, nakagraduate, may asawa, at may magandang trabaho na po ngayon. Now, ano mga problema pinagdadaanan niya? Ito lang tatandaan niya. What is impossible with us men is possible with God. Yan. So, ayan, pwede kayong tumingin konting snippets sa pictures ng wedding ng aming anak. Okay, hindi namin alam kung gaano kalaki o kagrabe ng problema mo or pinagdadaanan mo. Pero hindi namin din alam kung ano na ang mga ginawa mo para solusyonan ang problema mo. At hindi namin alam kung ano ang solusyon sa problema mo. Hindi naman namin lang. Pero ito po ang pangako ng Diyos. Diyos po ang nagsasabi, hindi po kami. Now unto Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that is within us. Ibig sabihin mo, lahat posible sa Diyos kung maniniwala lang po tayo. Huwag kalimutan, impossible is not in God's dictionary. So learn to take it out from your vocabulary. So, ibig sabihin po, huwag sabihin imposible. Huwag mo isasabihin it's hopeless. Wala po sa vocabulary ng Diyos yan. Dahil yung hopeless, pwede po maging hopeful. Yung imposible, maging posible. Yes. So, ulitin lang po natin ang ating pinag-usapan. Ano-ano dapat malaman at gawin kung ang iyong problema ay parang wala nang solusyon. Sa ating episode na, It's Hopeless. Number 1. Maniwala ka, lahat ng problema ay may solusyon. Number 2, maghanap ka ng solusyon. Number 3, magtanong sa mga taong nakakaalam at nakakaunawa ng iyong At problema. number 4, sana gawin nyo sa una pa lang, manalangin ka, humingi ka ng tulong sa Diyos na magbibigay ng solusyon sa iyong problema. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, mas marami pa tayong pag-usapan ay tunay na papaganda ng iyong buhay ng mahamahal po sa buhay. Manalangin po tayo. Ama na sa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala niyo po sa amin. It's not hopeless. At lahat po ng imposible sa tao ay posible sa inyo. Dalayan ko po sa lahat na nakikinig at nanood ng programa ito. Manalangin po sila, magtiwala sila sa inyo na may solusyon sa problema kanilang pinagdadaanan. Dalangin po namin na magkaroon ng pag-asa at paniniwala ang puso ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Natitigdalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. amen. Tandaan kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay, ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mag-Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang